September, October, November. So, ubos na. Ewan ko sa ibang lugar ha, mga kaibigan, ang pagbaban po natin ng import sa 2 buwan, September, October, so halos kolektado na yung palay, no? Kolektado na lahat. Dito lang sa lugar siguro ng Region 3 o Karatig Bayan po ng Nueva Ecija. Kolektado na. Ewan ko sa ibang lugar. Kung ganyan pa rin ang kanilang harvest season, yung mga buwan po na yan. So, dapat naging mas maaga pa, no? Pinatupad po ito sa buwan ng Agosto, Setyembre at Oktubre kung may plano po tayong palawigin ang 3 buwan sa pag-import ban ng ating pong bigas. So, sana ay maraming ginagawang eksperimento. Okay, tama po yan. Hindi natin inaalaw yung import na bigas kasi ito yung nagiging, tingnan natin yung magiging reason ng mga traders po ngayon. Dati, pagka lagi nilang bukang bibig yung mga traders ng namumuhunan ng ating mga kababayan, ang bukang bibig ng mga ito pagka may importation, napakadaming bigas, yun ang kanilang nagiging dahilan kung bakit matumal daw ang bentahan kaya mababa rin ang presyo ng palay. So tingnan natin ngayon at magkakaroon ng import ban. Ano kaya ang magiging bukang bibig naman ng mga ito ngayon magkakaroon ng import ban? Ayan ang ating hihintayin. Okay, yun at wala silang maging dahilan para sabihin bumabaha ang bigas sa merkado kung bakit mababa ang presyo ng bigas. Okay, nasa kabilang linya na po. Excuse me. Ang ating pong maging resource speaker, walang iba kundi si Sir Wilfredo B. Collado, ang ating Chief Science Research Specialist, Agronomy, P-Rice, Los Baños at Mindoro. Okay mga kaibigan, ang ating topic, foliar fertilizer, epektibo ba talaga sa palay? Magandang araw mga kapalay, welcome sa isa na namang makabulang episode ng ating programa ngayong araw. Tatalakayin natin ang isang paksang madalas pinagtatalunan sa mga palayan. Ang foliar fertilizer, marami sa ating mga magsaka ang nagsasabi na nakakatulong daw ito para lumaki ang ani. Pero totoo nga ba? Mas epektibo ba talaga ito sa palay? O mas angkop lang sa gulay? Para bigyang linaw ang mga tanong na yan, kasama natin ngayong araw si Sir Wilfredo B. Collado mula po sa Philippine Rice Research Institute o P-Rice. Magandang umaga po, Sir Wilfredo. Magandang umaga rin po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga taga-pakinig. Okay, Sir Wilfredo, at magandang umaga din po sa inyo at alam po natin medyo interesting topic yung ating pong gagawin po ngayon sapagkat minsan itong naglalako ng mga foliar fertilizer hindi mo malaman kung epektibo nga ba. Ganun ka-epektibo yung kanilang inalako. Okay, simulan na po natin sir. Ang unang tanong, simulan natin sa pinaka-basic po nito. Ano po ba talaga ang foliar fertilizer at paano ito ginagamit po sa ating halaman? So, ang ating foliar fertilizer po ay tinatawag nating likidong pagkain ng ating mga halaman. Okay. So, liquid po siya. Kaya nga po, ito po ay ginagamit natin upang direktang ilagay o i-apply sa ating mga halaman sa pamamagitan ng pag-i-spray sa ating mga dahon ng mga halaman. So, yan ang pinaka-basic po talaga nun. At direct i-contact po ito sa halaman para mas mabilis kaya hindi natin dadaan po sa ugat, Sir Wilfredo, no? Okay, follow-up question po, sir. Follow-up question po, sir. Okay po sa dahon mismo. Ano naman po ang pinagkaiba nito sa traditional na pataba at yung ating pong granular fertilizer na inihahalo sa lupa? Ano po ang pangunahing tulong nito sa ating palay, Sir Wilfredo? Unang-una, ang pagkakaiba nito doon sa ating traditional o conventional na mga patabang ginagamit ay ito ay mismong direktang pumapasok sa loob ng dahon kung saan ang
liquid o foliar fertilizer ay kailangan ng ating mga halaman. Kaya ang mga pagkain na ginagawa ng ating mga halamang palay ay direkta na doon sa dahon. Samantalang yung ating conventional o traditional na mga pataba ay kailangan isabog muna, kailangan pumasok sa ugat at ilipat sa iba't ibang parte ng ating mga halaman, lalong-lalo na sa dahon. So yun po yung unang pagkakaiba nitong dalawa. Pero parehas po silang pagkain na kailangan ng ating mga halaman. Subalit ang foliar fertilizer po ay kalimitan ay ginagamit natin sa pagbibigay ng mga tinatawag nating micronutrients. So pagka ibinigay natin itong foliar fertilizer, ay agad na masusolusyonan yung mga problema ng ating halaman. So, ganun po ang pangunahing ginagawa nitong ating foliar fertilizer. Okay. So, may nagsasabi po, sir, ito, dagdag tanong po, may nagsasabi po na mas epektibo raw ang foliar fertilizer sa gulay kaysa palay. May katotohanan po ba ito, Sir Wilfredo? Kalimitan po, yan po yung ating napapansin dahil ang mga pananim natin, lalong-lalo na po yung mga gulay, ay makikita mo kaagad na pag nag-spray ka ay tatamaan lahat ng dahon. Hindi katulad po sa palay na pag nag-spray ka overhead, ang tatamaan lang po ay yung mga itaas na dahon. Kaya kuminsan talagang sasabihin natin mas epektibo sa mga gulay dahil pag nag-spray ka ay tatamaan lahat ng dahon. Hindi katulad sa palay na kukonti lang yung mga tinatamaan ng liquid fertilizer o foliar fertilizer. So, direct contact nga naman kung ang paggamit po niya, Sir Wilfredo, ay nasa may tamang oras po ba, Sir Wilfredo, ang paggamit ng ating foliar fertilizer sa tamang oras? Opo, may tamang oras po yan. Ang kalimitan pong nire-recommenda ay yung maagang maaga o kaya yung papalamig na po yung panahon natin. Katulad noong hapon na hanggang papalapit na po yung takip silim. Kasi napakahalaga po na itong ating foliar fertilizer ay hindi tamaan ng init na sobrang init kasi ito ay madaling sumingaw o mag-evaporate sa ating hangin. Kaya po early in the morning, saka late in the afternoon or towards the night po ang application niya. So may pinipiling oras. At totoo po ba, sir, na may yung tawag ito sa halaman ay pagka maaga at hapon yung tama ba yung stomata ba yung tawag nila dyan? Yung pagbubuka. Opo. Okay, paki-explain na lang, Sir Wilfredo. Ang ating stomata po, pagka nagliwanag na po, ay magsisimula ng bumukas. Nagliwanag o tumama na yung sikat ng araw sa ating halaman, ay magsisimula na pong bumukas yung ating stomata. At ito po ay, ang maximum na pagbuka niya po ay kalimitan ay alas 8 ng umaga. At pagdating ng sobrang init na po, ay medyo magsasarado na po ito, pero partially po ay may mga nakabukas pa. At ganoon din sa hapon. Kaya nga po, bago magtakip silim, ay kailangan din ma-spray siya at para nakabuka pa yung ating mga stomata. At kalimitan po ng stomata ng ating halaman, lalo na po sa palay, ay nasa ilalim ng dahon. Kaya pag nag-spray po tayo ng overhead spraying, ay yung ibabaw ng dahon ng tinatamaan, kaya kuminsan hindi masyadong epektibo itong ating foliar fertilizer. Oo. Kaya, compare po dun sa ating mga gulayan, Sir Wilfredo, no, okay, baka nasa ibabaw lang yung stomata nila na nagbubukais po ito sa inyo pong nabanggit na mga oras. Okay. Tama po. So, pwede po bang palitan ng foliar fertilizer ang ating granular fertilizer o pantulong lang ito? O ano po talaga ang pinakabahagi ng ating foliar sa ating pong pagpapalayan o kaya sa ating paggugulayan? Ang ating foliar fertilizer po ay talagang pandagdag lamang pag kinakapos ating halamang palay. Kasi po hindi natin kayang i-spray o i-apply yung ating foliar fertilizer na kasing dami nung nilalagay natin na conventional o traditional na pataba na sinasabi po natin.
At kaya nga po, sabi ko kanina, kalimitan po ay yung micronutrients. Dahil konting-konti lang po ang pangangailangan ng halaman sa micronutrients, kayang-kaya po nating i-spray. Kung susubukan naman po nating talagang ipilit na i-spray yung mga macronutrients katulad ng nitrogen, phosphorus, potassium, ay malimit po tayong mag-i-spray. Kaya po magiging magastos din po Apo. pag nag-spray tayo na nag-spray. Kasi kailangan ay maibigay natin yung buong dami na kailangan niya, at ito po ay maraming beses na gagawin. Mhm. So, yung kadalasang ini-spray ng ating pong mga magsasaka, Sir Alfredo, yung i-spray, ano? Yung kadalasan nating i-spray, may sapat bang NPK na nakukuha kumpara doon sa ating conventional o traditional na pamamaraan ng pagsabog na triple 14? Meron bang nakukuha din po ba doon sa pag-spray na triple 14 na NPK, Sir Alfredo? Meron din pong nakukuha ang ating halamang palay. Pero sabi ko nga ay kalimitan pag nag-spray tayo at sa ibabaw lang ng dahon na tatamaan, ay kokonti lang po yung pumapasok. At ang pinapayo nga natin, sana pag nag-spray ay tamaan din yung ilalim ng dahon ng palay para po mas maging epektibo. At meron din pong tayong sinasabi na pag sumobra sa 1% na nitrogen yung ating spray, ay maaaring masunog din yung dahon ng palay. Okay. Kaya nga kung minsan, hindi po talaga pinapayo na mag-spray na mataas ang nitrogen content ng ating foliar spray. Kaya po pwedeng maapektuhan ng ating halamang palay. Mm-hmm. So, minsan din yung napapansin ko sa Alfredo, no, pag maganda ang kondisyon ng panahon ng lupa, pagsabog mo ng ating pong traditional na pataba is minsan enough na, di ba, Sir Alfredo, yung enough na yung paglago ng ating halaman. Depende lang kung medyo nahihirapan na umangat o kaya lumago. Pwede siguro applyin po ng ating pong foliar fertilizer. Opo, lalong-lalo na po kung may mga problema sa kondisyon ng ating lupa na hihirapan na makuha ng halamang palay sa pamamagitan ng ugat yung mga sustansya. Kaya nga po, pagka may mga panahon na kulang ang tubig o masyadong napakainit o masyadong napakalamig, ay pwede nating i-spray itong ating pagkain ng halaman sa pamamagitan ng paggamit ng foliar fertilizer. Kasi ito po yung direktang sinasabi ko kanina na papasok ka agad sa dahon. Subalit sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na yung mga magsasaka, na ang pagpasok po ng sustansya sa pamamagitan ng stomata sa ating halamang palay, medyo matagal po. Alam naman po natin na ang dahon ng ating palay ay magaspang. Ibig sabihin may mga buhok-buhok pa ito. Kaya medyo matatagalan, mga ilang oras po kuminsan bago makapasok yung sustansya sa ating halamang palay. Okay. So, may tinatakba o may tinatakda bang days bago po tayo mag-apply ng ating foliar sa ating pong palayan o kaya sa ating gulayan na mas epektibo compare sa maiksi o compare doon sa maiksing time ng kanyang pagkakatanim o kaya medyo late ng pagkakatanim? May mga tinatakda bang araw o depende po sa sitwasyon ng ating pong palay? Dalawa po ang pwede kong maisagot dyan. Unang-una, kalimitan po ang foliar fertilizer ay talagang nire-recommenda sa panahon ng pamumulaklak hanggang sa paglalaman ng ating halamang palay. Yan po yung pinaka takdang panahon talaga para maging epektibo itong ating mga foliar fertilizers. Subalit, nabanggit ko kanina, kung may mga pagkakataon talaga na ang kondisyon ng lupa natin ay hindi maganda para doon sa ating mga traditional na fertilizers, ay pwede rin po tayong mag-apply kahit na po sa maagang yugto ng buhay ng palay ay pwede po. Tama, dalawang kondisyon pa rin, dalawang factor pa rin ang pwedeng isaalang-alang ng ating mga farmers sa pag-apply. So, sa pamumulaklak, sir, pamumulaklak, saka itong papabutil na ng ating pong palayan, mas epektibo. Okay, dagdag na tanong sa Alfredo, eto na, mas nakakatipid ba o nagagastasan yung ating farmer sa paggamit po ng ating foliar fertilizer, Sir Wilfredo?
Ayun nga po, yung sabi ko kanina, kalimitan po ay kung kailangan nating lagay ng foliar fertilizer sa ating halaman ay kinakailangan mas maraming beses. Kaya po kuminsan nadadagdagan tayo ng gastusin hindi lang doon sa produkto, kundi ganun din doon sa ating labor cost na tinatawag. Kaya kuminsan kalimitan po ng foliar fertilizers ay naglalagay ng pinakamababa na yung 3 beses Okay. sa isang application sa loob ng buong buhay ng palay. Pero maraming mga foliar fertilizers na kailangan mas marami. May 5, may 8, meron pa ako nakitang foliar na hanggang 10 beses i-apply. So, Kaya kuminsan medyo mas magastos po. so may na-encounter din ako, sir, niyan, no? Yung sinasabi po ninyong ganyang pag-apply. So, iniisip mo pa lang yung tinatawag po ninyong labor cost. At saka hindi biro mag-spray, Sir Wilfredo. Hindi po biro mag-spray dahil dahil pag nag-spray ka 10 to 14 tank loads po. Kaya po yung ating mga farm workers, yung ating mga nagtatrabaho sa bukid ay talagang mahihirapan din po. So, kung aabot ka ng pinaka-minimum of 5, samantalang kung mag-apply ka, yung ginagamit po nating tradition na pagpapataba is 1 to 2 is okay na ang ating pong pagpapataba. Kung aabot yan ng 5, pag-spray, hindi biro, lalo kung ang putik ay bumabaon hanggang halos kalahati ng tuhod mo at sobrang putik, talaga naman yung ating mga workers ay hirap na hirap. So, kung i-apply mo ito ng 5 hanggang pataas, medyo may challenge sa ating pong pag-spray ng foliar. So, babalik yan talaga sa pinaka-traditional po natin. Okay, so follow-up question, Sir Wilfredo. Kung meron ka may dagdag, Sir Wilfredo, sa ating pong binanggit. Sa ating pong mga magsasaka ay tignan po nating mabuti yung ating mga ginagamit na mga binibigay na pagkain, lalong-lalo na sa foliar fertilizers po. Ang isa sa gusto kong ibigay sa kanila ay tignan nila kung ang mga ginagamit natin ay subok na, aprobado na ba ng Fertilizer and Pesticides Authority. Dahil marami pong naglabasan na mga produkto na hindi pa ho rehistrado. Sasabihin nila mahusay, mura, pero kung hindi po rehistrado, ibig sabihin hindi pa subok ay talagang magagastusan lang tayo at kung minsan magagalit pa tayo, baka ma-high blood pa tayo. Kaya tingnan natin mabuti. At sabi ko nga, ang foliar fertilizer ay pandagdag lamang sa mga panahon na talagang nahihirapan ang conventional o traditional na mga pataba natin. So, yun ang pinaka main purpose niya. Pandagdag lang, hindi yung ma-marketing ka ng isang naglalako, ganito ganyan na epektibo, konti na lang yung gamitin mong pataba. Pero tingnan po natin yung magiging reaction ng ating pong palay sa nilalako po. Baka mapasama pa, baka nagpapanggap lang ito na rehistrado, hindi pa pala, Sir Wilfredo. Tama po. At kalimitan po ang kayang palitan ng ating foliar fertilizer ay mga 30 hanggang 50% ng ating conventional o traditional na mga pataba. Kaya nga po, hindi pwedeng 100% na foliar fertilizer ang gagamitin natin. So, hanggang doon ang kayang palitan lamang. Yung the rest na 50 to 100%, conventional po talaga siya babagsak. Tama po. So, kung pipilitin ni farmers, Sir Wilfredo, na paangatin, dahil yun ang kanyang narinig doon sa naglalako ng foliar, baka magka-problema, no, Sir Wilfredo, doon sa kanyang palay. Opo, marami na rin po kaming sa field rice po, marami na rin po kaming nasubukan ng mga foliar fertilizers. So, talagang ilang taon na pa, ulit-ulit ay sinusubok namin itong mga bagong produkto dahil talaga naghaharap tayo ng mas epektibong mga pamamaraan. Subalit, tignan nating mabuti sa ating mga magiging resulta kung ito nga ay talagang epektibo o hindi. Okay. So, sa huling tanong po natin sa Wilfredo ngayong umaga, may mga foliar din po ba na sinasabing
biological o organic, sapat na po ba ito na mayroon bang masamang epekto kung sosobra ang paggamit po nito? Sir Wilfredo. Kalimitan po yung tinatawag natin mga biofertilizers. Ito po ay hindi naman pataba yung biofertilizers. Ibig sabihin lang nito ay nagtataglay siya ng mga biological o mga microorganisms na tumutulong upang kunin lalong-lalo na yung ating nitrogen sa atmosphere o do sa ating hangin na gawing available form yung ating nitrogen para makain ng halaman. Dahil ang hangin na nitrogen ay hindi po kaya. Kaya nga po may mga microorganisms na nilalagay dito sa mga biofertilizers upang maging dapat na makain ng ating halaman yung hangin na nitrogen. At meron din po mga microorganisms na tumutulong din po upang na ini-spray natin naman sa lupa. Upang ang phosphorus potassium ay ma-solubilize niya o makuha niya na hirap kunin ng ating halamang palay. So may mga ganyan pong mga produkto. Yung pag sumobra, kalimitan po ay wala kaming nakikitang masamang epekto sa halamang palay, kundi yung sa dagdag gastusin ng ating mga magsasaka. Kaya nga po kuminsan talagang pinipilit ng ating mga magsasaka na dagdagan yung ating mga biofertilizers, pero meron hangganan po ito. Pero yung kanyang masamang epekto ay doon lang po, doon sa pagkakadagdag sa gastos. So medyo may singit ko lang dagdag tanong, sir, ano? Isa sa mga nagiging dahilan o nagiging kasabihan ng ating mga naglalako ng foliar, kasi daw maasim na yung lupa. So kaya't kailangan natin mag-apply ng foliar para mawala. Sa tanong ko, Sir Wilfredo, yung proseso ba ng lupa pagkasapat naman ang tubig at naimbak ba yung pag-asim, yung acidity ng ating lupa kung madalas po tayong gumagamit ng ating pong traditional na pataba? Sir Wilfredo. Sa totoo lang po, pag naglagay tayo ng kahit anong pataba ay medyo umaasim ang lupa. Pero ito ay panandalian lamang dahil pag nagdagdag ka ulit ng tubig, tatabang ulit ang lupa. Ang lupa po, ang hating halamang palay, ang gusto niya pong pH o yung kaasiman ng lupa ay 6.5 hanggang 5.5 hanggang 6.5 or 7. Ibig sabihin, moderately acidic hanggang neutral. So, yun po ay gustong-gusto ng halamang palay dahil sa pH po na ito ay karamihan po ng sustansya ay nagiging available po sa ating halamang palay. Kaya yung sinasabi na umaasim ang lupa ay tama po yun, pero yung sa sumosobrang asim na lupa, yung mas mababa pa sa 5.5, ay ito po yung sinasabi natin na kinakailangan pwede tayong gumamit ng foliar fertilizer dahil mahihirapan pong kumuha ng sustansya ng ating halamang palay pagka masyadong maasim talaga ang lupa. Okay, so may bahagi pa rin na pwedeng tama nga na nakakatulong yung paggamit ng ating foliar. So, pag hindi epektibo, sir, yung foliar at hindi gaano naging epektibo yung ating pong traditional, mas siguro mukha ng ating pong farmers mas mangangasim pa doon sa below 5.5. Mas mangangasim pa yung mukha ng ating farmers pag hindi naging epektibo yung ating foliar saka traditional na pataba. Tama po yun. Maaaring gano'n ang mangyayari sa ating mga magsasaka pagka parehas ay hindi na uubra yung traditional saka yung foliar. Nagdagdag siya ng gastos bumili siya ng foliar, baka nagdagdag pa siya ng pataba dahil medyo nakita niya hindi gaano epektibo. So nung nakita niya hindi epektibo, ayan, medyo talagang siyempre makikita niya magiging kabawasan doon sa pwedeng magiging ani niya pagdating po ng kanyang anihan. Okay, Sir Wilfredo, kung meron po kayong idagdag pa sa ating naging topic po ngayong umaga, alam natin to, very familiar naman yung ating mga farmers. Yung mga farmers din natin, minsan nag-trial sila kung ano ba yung tamang days. Alam ko, naglilista rin yung mga yan kung kailan pwedeng i-apply. Pero sa ating naging topic, mas epektibo po ito sa inyong nabanggit na pamumulaklak o yung pagbubutil ng ating palay. Kung meron po kayong maidagdag, Sir Wilfredo.
Opo, sa ating mga magsasaka ng palay ay talagang dapat tayo maging wais kung tawagin. Opo. Ay dapat tingnan nating mabuti yung mga ating ginagamit at alamin natin sa ating mga eksperto ano ba talaga yung dapat nating gamitin na pamamaraan. Sabi ko nga kanina ay pandagdag lamang ang foliar fertilizers. Meron tayong tinatawag din ng mga foliar fertilizers na inorganic, meron din yung organic. Kaya nga po pagka makikita nyo, bote-botelya, di ba? Opo, opo. So, tingnan natin, konti lang po yung sustansyang taglay niya. Kalimitan po, 1%, 2%, 3%, ganun lang po, mabababa po. Kaya kailangan mong gumamit ng marami. Kaya pag nag-iisip ang mga magsasaka, akala nila isang bote epektibo na. Pero yung pala, konti lang po yung nakukuha ng ating halamang palay. Kaya nga, sabi ko kanina, ay kailangan mas maraming beses. Pero pag mas maraming beses na naglagay, mas magastos naman. At ito ay marami ding dapat isaalang-alang, lalo na yung panahon ng paglalagay. At Tama sa ating mga magsasakang Pilipino, ay dapat maging wise tayo upang maging mas epektibo yung lahat ng ating mga ginagamit o mga pamamaraan ng pagbibigay ng ating pagkain sa halamang palay. Okay. Maraming pong salamat, Sir Wilfredo, sa inyong panahon kalaman muling naibahagi muli sa ating mga kababayan na magbibigay po lagi tayo ng mga mahalagang impormasyon para sa ikalalago at ikaayos ng ating pagsasaka sa ating buong bansa. Sir Wilfredo, maraming pong salamat. Maraming salamat din po at magandang umaga po sa ating lahat. Okay, yan po ang ating pakikipanayam kay Sir Wilfredo, ang ating Chief Science Research Specialist mula po yan sa PRICE. Okay? At meron po tayong konting panahon. Yan. So, meron po tayong announcement. Bago po tayo magtapos, alam niyo ba na may isang uri ng bigas na mayroong beta-carotene na naglalaman ng vitamin A na kinakailangan ng ating katawan? Malusog rice ang tawag dito na mayroong gininto ang kulay. Ayon sa pag-aaral na inilabas ng American Journal of Clinical Nutrition, nakapagbibigay ito ng 30 to 50% estimated average requirement o EAR ng vitamin A. Ang isang tasa ng malusog para sa mga bata, buntis o mga nagpapasusong ina. Para sa katanungan, pwede rin mag-text o tumawag sa PRICE Text Center bilang 0917-111-7423 at maring ilak at ipalo ang DA PRICE sa ating Facebook page. So, yan po ang ating announcement. So, meron pa tayong konting time. Oh, ayun ang pumindot. Ayan. Okay. So, balikan ko lang, engineer, yung ating pong dyan, sa pagpapali, no, sa ating presyon. So, yan sana ang pwede nating palaging pag-aralan na bago tayo gagawa ng isang decision. Kasi alam natin nung wala pa ang rice tarification law, kasi itong NFA medyo masilimuot yan kung bakit inilisan ng kapangyarihan diyan sa pamamahala ng bigas. Medyo controversy sila kung bakit naitulak itong rice tarification law na alisan sila ng kapangyarihan. Pero kung titignan mo yung batas ng NFA dati na hindi pa sila naging kurap at wala pang rice tarification law, okay naman ang presyo ng ating naging palay sa mga 3 years na magkakasunod. Nung na-implement ang rice tarification law, medyo umangal kasi biglang bumaba naman, mula 20 naging 17 peso. So aangal talaga yung ating mga magsasaka. So kasamang palad naman, inisan ng kapangyarihan yung NFA sa pamamahala ng bigas. So may korupsyon ng malaking nangyari kaya't ganyan, inisan kayo ng kapangyarihan. So gusto man nating ibalik, minsan nagda-doubt na rin itong mga ating opisyalis na ibigay sa inyo ang kapangyarihan. It's tama ba na, di ba sa RTL is for buffer lang kayo and then ano pa? For emergency, ano pa?
state of calamity ang pakay lamang ng batas ng rice tarification law diyan sa ngayon naglalako na kayo ng bigas. So tama ba na tanong po natin. Sana ito ay magbigyan po ng kasagutan ng ating pong kababayan na huwag tayong makihalo. Sana kung yung target niyo pamimili for buffer stock at hindi pamimili for maglalako po tayo, makikipag-competent po tayo doon sa paglalako ng ating pong bigas. So, ayusin lang po natin para hindi magkabangga na meron tayong gusto nating makatulong, naglalako tayo ng 20 pesos, meron din tayong programa na import ban para pataasin ng palay, samantalang naglalako naman tayo ng 20 pesos. Sana ito ay magkabalanse. Kasi nakasakop na sa RSBA sa ating mga Filipino farmers na pwede ka nang bumili ng bigas na 10 kilos kada isang buwan. Sabagay, malit lang na porsyento po yan. Pero tignan po natin, baka naman yung pagsususpend natin ng 2 months ay hindi naging epektibo dahil mayroon tayong programa pa na iba na pwedeng makasagabal o makaatrasado doon sa ating sinusulong na balak pa nating dagdagan ng import ban days na gagawing 90 days. So pinag-aaralan pala ng DA ni Francisco Chu Laurel Jr. So isa sa iba gusto nating ibalik diyan is dagdag na rin po ninyo Sir Secretary ang pagbabalik ng 35%. Ayan. 35% na taripa. Kasi ang makikinabang naman dito ay ang taong bayan na nililikom natin ang taripang ito para po ibalik muli sa ating pong mga kababayang magsasaka. Kung maghihigit yan ng 10 billion, kung saan nyo po dadalhin ang higit na yan is makakatulong. Kasi ang programa naman ng DA masyadong malawak lalo kung may mga kalamidad na tumatama sa ating bansa. Kagaya ng last year na napakadami pong bagyo na tumama sa ating bansa na talaga namang sumira sa mga ari-arian at ganoon din po sa mga hanap buhay ng ating mga Pilipinong magsasaka. So, dapat maging balanse yung ating mga programa na habang gusto mong pataasin, hindi ka rin dapat gagawa ng isang bagay na maghahad lang doon sa pagtaas naman ng presyo ng palay. Kasi ang main target natin ay tulungan. Kasi ang pagtulong naman sa farmers, lilipas Mamaya tapos na siyang nag-ani, hindi niya naabutan yung mataas na presyo. So, kahit gawin pang 120 days, kung yung palay niya, nakapag-ani na siya, hindi na tumaas, hindi niya naabutan yung pwede maging progreso ng inyo pong programa. Karamihan na rin po ng ating farmers medyo napaagang nagtanim dahil ayaw nila mabagyo, nakapag-ani at nakapagbenta na rin po sila ng palay na sobrang baba naman ng kanilang presyo ng palay. So, yan po at dapat yung ating committee chairman sa agriculture dyan sa Senado. So, nasa yun ang kamay, nasa yun na ang bola, Senador Kiko Pangilinan. So, ito yung nagnanais matagal na nahawakan niya ang committee chairman sa agriculture mula pa noon nung tumigil siya o nung nasa Senado pa siya unang-una hanggang tumigil so niyang hawakan ang committee chairman ng agriculture. Ang tanong, yan, sana makatulong ka sa iyong pagsusumikap na maging committee chairman ng agriculture. Dapat ipaglaban mo, hindi yung ipaglalaban po natin yung karapatan ng isang bahagi. Dapat ipaglaban natin ang karapatan ng kabuuan para lahat ay makikinabang ang mamamayang Pilipino.